Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 351 hanggang Kabanata 360. Kabanata 351. Gayunpaman, nang mainit na ang pag-inom sa loob ng kwarto, sinipa ang pinto ng kwarto, at ang mga miyembro ng Security Bureau na nagpunta sa banyo kanina ay itinapon papasok, ang kanilang mga ilong ay nabugbog at ang kanilang mga mukha ay namamaga. Aral na natutunan. Putang ina, damn it, Songhai? Sino ang gumawa nito? Si Emao ang pinakamalapit sa pinto, at agad siyang nagalit nang makita ang kaawa-awang hitsura ng isang miyembro ng Security Bureau na nahulog sa tabi niya, tulad din ni Cheng Jun at ng iba pa. Galit na tumayo. Kami ang gumawa, ano ang gusto ninyong gawin ng mga tao mula sa Security Bureau? Sa sandaling ito, isang grupo ng mga kabataan ang naglakad papasok mula sa pinto ng kwarto. Sa sandaling pumasok sila, ang kwartong tila maluwang ay biglang napuno. Mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association. Matapos makita ang grupong lumitaw, ang mga tao sa ikapitong grupo ay agad na nagalit ng husto. Sabi ni Cheng Jun sa malamig na boses, Chu Haitang, niloloko mo ang mga tao ng sobra. Huwag mong isipin na talagang natatakot ka sa amin mula sa Security Bureau. Hindi namin inaapi ang mga miyembro ng Security Bureau. Ang tatlong lalaking ito ang umihi sa pantalon ng aking kapatid habang nagsisigawan, kaya itinuro sila at pinag-aralan para matindaan nila ng mabuti. Malamig na umismid si Chu Haitang, may paghamak na tumingin kay Cheng Jun at sa iba pa. Ang Security Bureau at ang Ancient Martial Arts Association ay laging nagkakasalungatan, at alam ito ng maraming tao sa loob. Kaya, ang mga miyembro ng dalawang organisasyon ay madalas na nagkakaroon ng mga alitan sa pribado. Ituturo kami ng Security Bureau, Chu Haitang, ang mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association ay nagiging mas matapang. Kung kaya natin, lumabas tayo at makipaglaban ng isa-isa. Kung hindi natin kayo talunin ng husto, ako ay isang may sakit na pusa. Galit na sabi ni Ye Mao. Isa-isa, okay, kung hindi kita mapabagsak, hindi ako tatawagan na Chu Haitang, pumili tayo ng lugar. Nightcat. Pinigilan ni Cheng Jun ang Nightcat, pagkatapos ay tumingin siya kay Chu Haitang at sinabi, Chu Haitang, ayaw naming magkaroon ng malaking gulo ngayon, ngunit dapat kang humingi ng tawad sa amin. Humingi ng tawad. Matapos marinig ni Chu Haitang ang mga sinabi ni Cheng Jun, tumawa siya at sinabi, sa tingin ko dapat mong ihinto ang pangangarap at hayaan ang mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association na humingi ng tawad sa Security Bureau. Maliban kung sumikat ang araw mula sa kanluran, ayaw mo bang makipaglaban ng mag-isa? Ngayon, ako, si Chu Haitang, tutulong sa inyong lahat, kung mayroon kayong tapang, lumabas at makipaglaban sa amin. Haitang, sa kanilang grupo, naglakas loob ka bang makipaglaban sa mga tao mula sa ating Ancient Martial Arts Association? Sabi ng isang tao sa likod ni Chu Haitang na may pangungutya. Isang grupo ng mga duwag na walang tapang. Mas mabuting lumayo ka kapag nakita mo ang mga tao mula sa ating Ancient Martial Arts Association sa hinaharap, o papaluin ka namin ng tuluyan. Anong klaseng Security Bureau? Nakita lang ng Tyrannosaurus sa Security Bureau, at ang iba ay isang grupo ng basura. Kung wala kang martial arts at martial arts ng ating sect, ang Security Bureau mo ay wala. Ang mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association ay nangutya sa mga miyembro ng Security Bureau. Ang katotohanan, ang mga miyembro ng Security Bureau ay maaaring magkaroon ng laki at tagumpay na mayroon sila ngayon ay may kinalaman sa Ancient Martial Arts Sect. Bureau members, syempre, hindi ito ang pangunahing dahilan. Nakarinig ng mga salitang ito, nagalit na ng husto si Ye Mao at ang iba pa, at maging si Cheng Jun, na nagpipigil ng kanyang galit, ay nagalit na ang mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association ay nag-insulto sa kanila ng ganito. Damn! Fuck them! Sumigaw ng malakas, ngunit nakita niyang si Ye Mao, na hindi na makapagpigil, ay sinuntok si Chu Haitang sa mukha, at ang iba pang mga miyembro ay nagpaputok din isa-isa. Matapos makita ang eksena na ito, ang mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association, sumigaw sila ng galit at sumugod. Sandali, ang mga tao mula sa Security Bureau at ang Ancient Martial Arts Association sa loob ng kwarto ay nahuli sa isang kaguluhan. Wala nang anumang pag-aalala ang alinmang panig kung ito ay isang restoran.
Napakaliit ng kwartong ito, at napakaraming tao sa sandaling ito, walang lugar para magamit ang kanilang mga kamay at paa. Ang tunog ng pagbangga ng mga kamao at paa ay napakakapal, at ang mga plato at mangkok sa mesa ay nabasag sa buong sahig. Sa ganitong kaguluhan, hindi kumilos si Yehan. Gusto niyang protektahan si Lin Bomo at Young Master Tang. Ang mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association ay isang grupo ng mga sinaunang mandirigma na maaaring pumatay ng mga ordinaryong tao sa isang suntok. Siya Ben, hayaan mong sanayin ng mga taong ito ang iyong mga kasanayan, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, ayaw din ni Yehan sa grupong ito ng mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association. Kumilos siya. Nang marinig ang mga sinabi ni Yehan, hindi nag-atubiling si Shaben. Ang kanyang matipunong katawan ay sumugod sa kaguluhan tulad ng isang tigre. Ang pagbangga ng mga katawan at ang pagsuntok ng mga kamao ay nagpatamba ng 4 o 5 tao sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng buto ng mga taong ito ay nabali niya. Bastard! Sa sandaling ito, nakita ni Chu Haitang na nakikipaglaban kay Cheng Jun at Ye Mao, na pinatumba ni Shaben ang mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association na parang lobo sa isang kawan ng mga tupa. Nagulat siya na ang mga miyembro ng Security Bureau ay may ganitong master, at sa parehong oras ay nagalit siya. Lumayo sa pag-atake ni Cheng Jun at Ye Mao ng direkta, at sinalakay si Shaben ng isang lumilipad na palad. Hindi mahina ang lakas ni Chu Haitang, binuksan na niya ang kanyang Ren Meridian, at malapit na niyang buksan ang kanyang Gobernador Meridian. Ngunit hindi siya katapat ni Silly Ben, nagbanggaan ang dalawang kamao, at sa isang iglap, ang katawan ni Chu Haitang ay parang tinamaan ng kidlat. Malakas siyang itinulak sa dingding ng kwarto, nagdere ng dugo na nagpaalog sa buong kwarto. Dahil sa pakikilahok ni Silly Ben, natapos ang kaguluhan sa loob ng 1 minuto. Sa sandaling ito, mahigit sa 100 tao mula sa Ancient Martial Arts Association ay nakahiga sa kwarto, umiiyak isa-isa. Sa kabilang banda, mas maayos ang kalagayan ni Cheng Jun at ng iba pa. Bahagyang nasugatan sila, at medyo nagulat sila sa lakas ni Shaben. Ang pakikitungo sa grupong ito ng mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association ay parang paglalaro ng laro. Chu Haitang? Sa susunod, tiyaking maliwanag ang iyong mga trick, kung hindi ay mas matatalo ka pa. Nakita niyang ang mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association ay nagtutulungan para tumayo, si Ye Mao naman ang nangutya sa mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association. Haitang ay tumingin kay Shaben na may malamig na mukha, hindi siya makagalaw kahit isang beses sa kamay ng malaking lalaking ito. Sino ka? Diretso na tumingin si Chu Haitang kay Shaben at nagtanong. Ibinigay ni Silly Ben ang kanyang ulo, pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan, at ginawa rin ni Chu Haitang nang makita niya ito, at sinabi ni Yehan, kailangan mo lang malaman na hindi kanya kalaban ngayon, dahil ikaw ay ang bansa ang lakas ay orihinal na mula sa parehong ugat, bakit niloloko ng mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association ang mga tao ng ganito? Okay, tatandaan kita, aalis na kami. Ang walang pakialam na mga mata ni Chu Haitang ay dumaan sa lahat sa kwarto, at pagkatapos ay pinangunahan ang kanyang grupo ng mga taunang sundalo palayo. Nang makita niyang umalis ang mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association, lumapit si Cheng Jun at sinabi na may ngiti, Hanzi, napakagaling ng kapatid na ito. Kung hindi kumilos ang team leader, natatakot ako na ang 7 grupo namin ay hindi mananalo ng sama-sama. Hayaan mo siyang umalis, dapat sana ay sasanduan kita ngayon, ngunit ginulo ng grupong ito ng mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association ang sitwasyon. Sabi ni Yehan, kalimutan mo na, Brother Cheng, nakakain na tayo ng sapat, kaya titigil na tayo ngayon, at magkikita tayo sa ibang araw kapag may oras tayo. Sige, sa susunod tayo ang magiging host, tawagan mo ako kung may oras ka. Sige, Kabanata 352. Pagkatapos, bumaba na silang lahat. Alam na pala ng may-ari ng restaurant ang nangyari sa itaas, pero wala siyang lakas ng loob na umakyat kaya tinawagan na lang niya ang pulis. Pagdating ng mga pulis, sinalubong sila ni Cheng Jun. Nagpakita siya ng ID at kinausap ang mga pulis, kaya't umalis din ang mga ito. Siyempre, para mabayaran ang nasirang gamit sa restaurant, nagbayad si Cheng Jun ng libo-libong piso. Habang pauwi, tinanong ni Yehan si Cheng Jun na nagmamaneho, Kuya Cheng, bakit ganoon na lang ang galit ng Ancient Martial Arts Association sa Security Bureau? Parang may matinding sama ng loob sila. Sumagot si Cheng Jun, pag-uusapan natin ang Security Bureau at ang Ancient Martial Arts Association, mayroon nga tayong sama ng loob. Noong una pa lang ng Security Bureau, dahil sa suporta ng Ancient Martial Arts Sect kaya tayo umunlad. Pero simula nang magkaroon ng Ancient Martial Arts Association, lagi tayong hinahamak ng mga tao mula sa Guaman.
Kaya madalas kaming magkasagutan pero hindi pa umaabot sa ganito. May isang insidente noon kung saan may namatay na miyembro ng Ancient Martial Arts Association dahil sa away ng mga miyembro ng association. Simula noon, nagkaroon na ng sama ng loob ang dalawang grupo. Ganun pala. Tapos ano ang nangyari? Tanong ni Yehan. Wala, hiling ni Cheng Jun. Ang isang henyo ng Security Bureau natin ay binugbog ng Ancient Martial Arts Association at nakatakas. Hinahanap pa siya ngayon ng organisasyon. Baka pagalitan na naman ako ng director pagbalik ko sa base. Ngumiti si Cheng Jun ng mapait. Pagkatapos ihatid si Yehan, bumalik na siya sa base. Pero hindi naman nagtagal si Yehan sa kanilang tinutuluyan. May humantong sasakyan sa labas, at bumaba ang dalawang lalaki. Isa sa kanila si Zhang Xiaoyo. Alam na niya mula kay Lin Bomo na nandito si Yehan. Kuya Zhang, malapit na ang kasal mo. Salamat sa pagpunta mo rito kahit abala ka, sabi ni Yehan. Umupo silang lahat sa mesa at uminom ng tsaa. Hanzi, hindi niyo man lang sinabi na pupunta kayo. Kung hindi ko pa tinawagan si Laolin, hindi ko pa malalaman na nandito na pala kayo sa Yanjing. May inayos na akong tutuluyan sa inyo, sabi ni Zhang Xiaoyo. Kuya Zhang, hindi na kailangan ng dormitoryo. Huwag ka nang masyadong mag-abala. Unang beses lang namin sa Yanjing. Sana may mahanap kayong magga-guide sa amin, sabi ni Yehan. Xiaoyo, tama si Hanzi. Nakakapagod mag-ayos ng gamit. Okay lang kahit saan tayo tumira. Pero kailangan natin ng guide para mai-cut natin ang Yanjing. Sayang naman ang pagkakataon, sabi ni Lin Bomo. Ang tinutuluyan nila ay inayos ng Security Bureau. Kung lilipat sila, baka magprotesta ang mga tao sa Security Bureau. Tumango si Zhang Xiaoyo. Cheng, Hanzi, ipapakilala ko sa inyo si Hao Fei. Medyo busy ako ngayon. Kung gusto niyong gumala, siya na lang ang sumama sa inyo. Pagkatapos ng trabaho ko, mag-iinuman na lang tayo. Hello, Hao Fei po ang pangalan ko, at best friend ako ni Xiaoyo, sabi ni Hao Fei na may ngiti. Maayos at elegante siya, parang isang scholar. Mayroon siyang magandang aura. Pagkatapos magpakilala, nagsalita ulit si Zhang Xiaoyo. Hanzi, may pakiusap ako sa iyo. Matagal ko nang hinihintay ito. Alam na ni Yehan ang tinutukoy ni Zhang Xiaoyo. Naalala niya na may sakit ang lolo ni Zhang Xiaoyo dahil sa Vietnam War. Sumasakit ang ulo nito kapag maulan o maangin. Kuya Zhang, sige. Kung may oras ka na, sasamahan kita para makita ang lolo mo, sabi ni Yehan. Sumigla ang mukha ni Zhang Xiaoyo. Sige, dadalhin kita roon ngayon. Lumalala na ang kalagayan ng lolo ko. Minsan, nagiging malabo na ang pag-iisip niya. Nag-aalala ang pamilya namin kung paano siya makakadalo sa kasal ko. Hanzi, nakahinga na ako ng maluwag dahil nandito ka na. Xiaoyo, doktor ba si Kuya Ye? Magaling ba siyang magamot? Tanong ni Hao Fei. Hindi naman sikreto ang sakit ng lolo ni Zhang Xiaoyo sa Yanjing. Alam ng marami, kahit si Dr. Liu Bui ay hindi ito mapagamot. Kaya't nagulat si Hao Fei na umaasa si Zhang Xiaoyo kay Yehan. Hao Fei, huwag mong maliitin si Hanzi. Mas magaling siyang magamot kesa sa Northwest Medicine King, sabi ni Zhang Xiaoyo. Nagulat si Hao Fei. Kahit hindi siya interesado sa medisina, alam niya ang Northwest Medicine King. Maraming sikat na tao ang nagamot nito. Kahit patay na ito, marami pa rin ang nakakaalala sa kanya. Agad na umalis sina Zhang Xiaoyo, Hao Fei, at Yehan papunta sa bahay ng mga Zhang. Hindi ordinaryong pamilya ang mga Zhang sa Yanjing. Ang lolo ni Zhang Xiaoyo ay isa sa mga kilalang tao. Marami siyang estudyante, at malakas ang impluensya ng pamilya Zhang sa militar at politika. Ang 3 anak at 2 anak na babae nito ay may mahahalagang posisyon sa gobyerno, at 2 sa kanila ay nasa antas ng deputy minister. Inaasahan din na sila ay mapunta sa 9 Corps sa hinaharap. Hindi naman maluho ang bahay ng mga Zhang. Isang malaking courtyard ito. Ang disenyo ay seryoso, at kakaunti lang ang mga katulong. Gusto kasi ng lolo ni Zhang na gawin lang ang dapat gawin. May 3 anak na lalaki at 2 anak na babae si Mr. Zhang. 2 sa mga anak na babae ay kasal na. Maliban sa bunso na hindi naninirahan sa Yanjing, ang 2 ay nasa Yanjing. Si Zhang Xiaoyo ang panganay na anak ni Zhang Honggai, ang panganay na anak ni Mr. Zhang. Nasa sala na si Zhang Honggai, naghihintay. Tinawagan siya ni Zhang Xiaoyo at sinabi na nakahanap siya ng magaling na doktor para sa kanyang lolo. Kaya agad siyang umuwi. Kung gagaling si Mr. Zhang, malaking bagay iyon para sa buong pamilya Zhang. Pumasok sina Zhang Xiaoyo, Hao Fei, at Yehan sa sala. Nakita nila si Zhang Honggai na umiinom ng tsaa. Dad, bakit ka nandito? Tanong ni Zhang Xiaoyo.
Tinawagan mo ako at sinabi mong nakahanap ka ng magaling na doktor para sa akin at kay Lolo. Kaya't umuwi agad ako. Umuwi na rin ang kapatid mo at ang nanay mo. Ang bunso mo naman ay hindi pa uuwi, sagot ni Zhang Hanggai. Pagkatapos, tumingin siya kay Hao Fei. Xiao Fei? Nandito ka rin pala. Salamat sa pagsama mo kay Xiaoyo nitong mga nakaraang araw. Kabanata 353. Tito Zhang, magkaibigan kami ni Xiaoyo. Dapat ko lang siyang tulungan sa kasal niya. Hindi naman mahirap, nakangiting sabi ni Hao Fei. Sabi naman ni Zhang Xiaoyo, Tay, siya ang doktor na sinabi ko sa iyo. Si Yehan ang pangalan niya. Dinala ko siya rito para tingnan si Lolo. Sana mawala na ang sakit ng ulo ni Lolo. Yehan. Anong Yehan? Nagtatakang tanong ni Zhang Hanggai. Tay, isa lang naman ang Yehan, di ba? Natatawang sabi ni Zhang Xiaoyo. Hindi sumagot si Zhang Hanggai. Pinagmasdan niya si Yehan. Binata, taga Shanghai City ka ba sa Timog? Ako nga po, sagot ni Yehan. Kumunat ang noo ni Zhang Hanggai. May balita na may Nolan sa Hilaga at Yehan sa Timog. Marami ang humanga sa iyo. Narinig ko na ang pangalan mo. Nagbago ang ekspresyon ni Zhang Xiaoyo at Hao Fei. Hindi nila naisip ito dati, kaya hindi nila narinig ang kasabihang, may Nolan sa Hilaga at Yehan sa Timog. Kahit humanga sila kay Yehan, napasok din nila siya sa isang delikadong sitwasyon. Pareho sina Zhang Xiaoyo at Hao Fei na miyembro ng Northern Heroes Association. Paano na nila haharapin si Yehan ngayon? Tito Zhang, masyadong mataas ang pagtingin ninyo sa akin. Chismis lang yun. Hindi totoo yun, kalmadong sabi ni Yehan. Marami na ang nakakakilala sa kanya. Mabuti man o masama, ayaw na niyang pag-usapan pa yon. Ang gusto niya lang ay maging ligtas siya at hindi niya maapektuhan ang mga kalaban niya. Kung gusto niyang talunin si Nolan Mietian, kailangan muna niyang magtago sa lungsod. Bata pa siya at hindi pa niya kaya talunin si Nolan Mietian. Dahil ikaw ang doktor na inaya ni Xiaoyo, at tinatawag mo akong tito, wag na nating pag-usapan ang iba. Yehan? Gusto ko lang malaman kung gaano ka kasigurado sa sakit ng lolo ko, sabi ni Zhang Hanggai. Kahit sikat na si Yehan sa ilang grupo, ang importante sa kanya ay ang sakit ng kanyang ama. Hindi dapat basta-basta ang pagtrato dito. Ang problema ng mga kabataan ay dapat nilang solusyonan. Tito Zhang, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Ang sakit ni Mr. Zhang ay baka kaya ko pong gamutin, pero hindi ko pa alam hanggang hindi ko pa siya nakikita, sabi ni Yehan. Sige, ipapakita ko sa iyo si Lolo. Sana nga ay kaya mo, sabi ni Zhang Hanggai. Ayaw niya ng pag-aatubili. Siyempre, walang makakakita kay Mr. Zhang kung walang pahintulot ang pamilya Zhang. Hanzi, salamat, sabi ni Zhang Xiaoyo. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Yehan. Alam niyang dahil sa mga sinabi kanina, baka makasalungat si Yehan kay Nolan Mietian. Pero magkaibigan sila ni Yehan, at hindi niya ito iiwanan dahil lang doon. Huwag kang mag-alala, sabi ni Yehan. Sa labas ng sala, may pumasok na babae at lalaki na nakasuot ng uniforme. Maganda ang babae, mga 40 taong gulang na, makinis ang balat, at mukhang isang matapang na babae. Ang lalaki naman ay parang isang tigre. Matipuno at determinado ang mukha nito. Nanay, Tito, nandito na pala kayo, sabi ni Zhang Xiaoyo. Bumeso rin si Hao Fei. Tumango ang babae at lalaki, pagkatapos ay tumingin kay Zhang Hanggai. Kuya, sino ang doktor na nahanap ni Xiaoyo? Kaya ba niyang gamutin si Lolo? Hanggai, may pag-asa ba ang sakit ni Lolo? Tanong din ng babae. Siya ang doktor na nahanap ni Xiaoyo. Kung kaya niya bang gamutin si Lolo, malalaman natin mamaya, sagot ni Zhang Hanggai. Tumingin sina Zhang Hangho at Exi Chaoxiang kay Yehan. Ang lalaki ay si Zhang Hangho, ang pangalawang anak ng pamilya Zhang. Ang babae naman ay si Exi Chaoxiang, ang ina ni Zhang Xiaoyo. Kuya, nagbibiro ka ba? Ang bata-bata pa niya, suspetsang tanong ni Zhang Hangho. Diretso siyang magsalita, kahit nasa harap ang taong pinag-uusapan. Kahit hindi nagsalita si Exi Chaoxiang, halata pa rin ang pagdududa sa mukha niya. Hindi siya basta-basta. Subukan natin, baka gumaling si Lolo, sabi ni Zhang Hanggai. Mataas ang pagtingin ng mga tao kay Yehan, kaya malamang ay may kakayahan siya. Sige, subukan natin. Dinala ng pamilya Zhang si Yehan sa likod bahay. Tahimik doon. Maliban sa mga doktor na nag-aalaga kay Mr. Zhang, walang ibang tao. Dinbay, kumusta na si Lolo ngayon? Pagpasok nila, may mga doktor na abala. Tinatanong ni Zhang Hanggai ang kalagayan ni Mr. Zhang. Nagulat siya dahil marami siyang kasama. Mabuti naman ang kalagayan ni Mr. Zhang ngayon.
Pwede niyo siyang puntahan, pero huwag kayong mag-uusap ng matagal para hindi siya mapagod at bumalik ang sakit niya. Salamat, Din Bai, sabi ni Zhang Honggai. Yehan, sumama ka sa akin. Hang Ho, maghintay ka sa labas. Pumasok sina Zhang Honggai at Yehan sa silid. Naghintay sina Zhang Hang Ho sa labas. Nagulat si Din Bai. Hang Ho, sino ang binata na dinala ng boss mo? Kabanata 354. Din Bai, hindi ko alam ang detalye, pero sana gumaling na siya, sabi ni Zhang Hang Ho. Gamutin. Kalokohan. Galit na sabi ni Din Bai. Mga bata, bakit basta-basta na lang kayong naghahanap ng doktor para kay Mr. Zhang? Paano kung may mangyaring masama? Lolo Bai, okay lang na tingnan siya ng kaibigan ko. Sakaling gumaling si Lolo, hindi natin dapat palampasin ang pag-asa, sabi ni Zhang Xiaoyo. Sige, gusto kong makita kung anong klaseng doktor ang nahanap mo. Sa loob ng silid, ang una nilang nakita ay ang isang matandang lalaki na nakahiga sa kama. Mukhang mahigit 70 taong gulang na ito. Matipuno ang mukha nito, at hindi halatang may sakit. Nagbabasa ito ng isang libro na parang family tree. Mukhang tutok na tutok ito at hindi man lang napansin sina Zhang Honggai at Yehan. Tay, bakit ka pa nagbabasa? Sabi ni Din Bai na dapat ka nang magpahinga, sabi ni Zhang Honggai. Napailing siya at akmang hahawakan ang kamay ng ama, pero nag-atubili siya dahil hawak nito ang family tree. Kung wala kang ginagawa sa organisasyon, anong ginagawa mo rito? Habang may hininga pa ako, pipiliin ko ang pangalan ng apo ko. Kung lalaki, tatawagan natin siyang Zhang Fei. Ang galing, di ba? Kung babae naman, Zhang Meng. Ang ganda ng tunog, sabi ni Mr. Zhang. Nanlumo si Zhang Honggai, pero hindi siya nakapagsalita. Tumango lang siya. Tay, may dinala si Xiaoyo na magaling na doktor. Pa-check mo na lang. Ah, si Xiaoyu pala ang nagdala sa iyo, sabi ni Mr. Zhang. Tumingin siya kay Yehan. Naramdaman ni Yehan ang bigat ng tingin nito. Malakas ang dating ni Mr. Zhang, parang isang master. Oo, mas magaling siya kesa kay Xiaoyu. Parang tigre ang tingin ni Xiaoyu sa akin. Binata, anong pangalan mo? Ibinaba ni Mr. Zhang ang family tree at tumingin kay Yehan. Yehan po ang pangalan ko. Pwede ko na po kayong i-check, kalmadong sabi ni Yehan. Binata, anong pag-aaral mo? Kung Western medicine, wag na lang. Gina mo na ako ni Din Bai ng matagal, pero walang epekto. Mas naniniwala ako sa Chinese medicine. 2 tusok lang ni Liu Bui, at Race Eta, gumaling na ako. Mas magaling siya kesa sa mga Western doctor, sabi ni Mr. Zhang. Lolo, Chinese medicine po ang pag-aaral ko. Kung papayag po kayo, pwede ko na po kayong gamutin, sabi ni Yehan. Nagulat si Mr. Zhang. Konti na lang ang nag-aaral ng Chinese medicine ngayon. Mas gusto nila ang Western medicine. Dahil nag-aaral ka ng Chinese medicine, gamutin mo na ako. Kung hindi mo ako magagaling, okay lang. Kahit si Liu Bui ay hindi mapagamot ang sakit ko. Wala na akong pag-asa. Sige po, Lolo. Humiga na po kayo. Lumapit si Yehan. Humiga si Mr. Zhang at pumikit. Sinuri ni Yehan ang ulo nito gamit ang kanyang yin at yang eyes. May nakita siyang itim na bagay na nakabara sa brainstem ni Mr. Zhang. Ang brainstem ay ang life center ng katawan. Kung may mali, titigil ang tibok ng puso. Kaya't delikado ang operasyon dito. Kahit ang mga magagaling na surgeon ay hindi sigurado. Mababa ang survival rate ng mga pasyente na ooperahan dito. Iyon ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga doktor na gamutin si Mr. Zhang. Kung may mangyaring masama, sino ang mananagot? Kahit si Liu Bui ay hindi sigurado. May naisip na si Yehan. Ang kalagayan ni Mr. Zhang ay parang kay Yan Lingjiao, pero iba pa rin. Matagal na ang bala sa ulo ni Mr. Zhang, mga 10 taon na. Nakakonekta na ito sa ugat. Para matanggal ang bala, kailangan putulin ang mga ugat na nakakonekta sa bala. Tito Zhang, 80% akong sigurado sa kalagayan ni Lolo. Pwede ko na po bang gamutin? Sabi ni Yehan, 80% ay mataas na. Sabi ni Liu Bui noon, 30% lang ang pag-asa niya. Natuwa si Zhang Honggai. Nagulat din si Mr. Zhang at tumingin kay Yehan. Magagamot ba siya? Yehan? Seryosohin mo to, kalmadong sabi ni Zhang Honggai. Totoo po, sabi ni Yehan. Pero kailangan ko ng tulong. May mga nurse sa labas, tawagin natin sila. Tay, ano sa tingin mo? Tanong ni Zhang Honggai. Matanda na ako. Kung may mangyari man, hindi ko kayo sisisihin. Kung sigurado ka, gawin mo na. Huwag kang kabahan, parang ordinaryong pasyente lang ang turing mo sa akin, sabi ni Mr. Zhang. Huwag po kayong mag-alala, Lolo.
Wala pang aksidente ang mga pasyente ko, sabi ni Yehan. Sige, simulan na natin, sabi ni Mr. Zhang. Humiga siya ng maayos. Lumabas si Zhang Hanggai para tumawag ng nurse, pagkatapos ay bumalik at naghintay. Tay, malamig na ba? Tanong ni Zhang Xiaoyo kay Zhang Hanggai. Lumapit din sina Zhang Hangho. Kung mabubuhay pa si Mr. Zhang ng ilang taon, mas uunlad ang pamilya Zhang. Pero kung mamatay siya, baka hamina ang pamilya Zhang. Si Mr. Zhang ang haligi ng pamilya. Kabanata 355. Tumango si Zhang Hanggai. Nagsimula na. Hintayin na lang natin ang resulta. Si Yehan kaya ay gaya ng sinasabi ng mga chismis. Tingnan natin mamaya. May Nolan sa hilaga at Yehan sa timog. Sana hindi ka kami bibiguin. Tumingin si Zhang Hanggai sa pinto ng silid at nag-isip. Lumapit si Din Bai. Hanggai, ano ang pangalan ng doktor na inaya mo? Ang tapang mo naman para harapin ang ganoong kahirap na problema. Din Bai, kahit eksperto ka sa Western medicine, alam mo naman ang pangalan niya, di ba? Si Yehan, nakangiting sabi ni Zhang Xiaoyo. Si Yehan kaya, ang doktor na nakatalo sa Northwest Medicine King. Nagulat si Din Bai. May balita na natalo ng isang batang doktor sa Shanghai City ang Northwest Medicine King. Alam iyon kahit ng mga eksperto sa Western medicine. Alam ni Din Bai kung gaano kagaling ang Northwest Medicine King. Oo, siya nga. Nakita ko pa nga noong natalo niya ang Northwest Medicine King, sabi ni Zhang Xiaoyo. Tumingin siya sa pinto ng silid, puno ng pag-asa. Sa loob ng silid, ginagamot na ni Yehan si Mr. Zhang. Bago iyon, pinaralyze niya ang nervous system ni Mr. Zhang gamit ang golden needle para makatulog ito ng mahimbing. Pagkatapos putulin ang entrance ng bala, kinuha ni Yehan ang gloves at tweezers na ibinigay ng nurse. Gamit ang yin at yang eyes, nakita niya ang posisyon ng bala. Ginamit niya ang kanyang spiritual energy para putulin ang nervous system na nakakonekta sa bala, at sabay nitong tinulak ang bala palabas. Kailangan itong gawin ng maingat at palihim para hindi mahalata ng nurse. Pagkatapos paghiwalayin ang nervous system at ang bala, ginamit ni Yehan ang spiritual energy para ayusin ang mga nasirang ugat. Matagal iyon, 1 oras bago niya magawa ang susunod na hakbang. Pagkatapos matanggal ang bala sa brainstem, ginamit ni Yehan ang tweezers para mahanap ang bala. Gamit ang yin at yang eyes, kinuha niya ito at dahan-dahang hinayla. Bang! Nang mahulog ang bala sa plato, hindi makapaniwala ang nurse. Tumingin siya kay Mr. Zhang. Nakuha na ang bala, pero ligtas kaya si Mr. Zhang. Pagkatapos tanggalin ang bala at tahiin ang sugat, ginamit ni Yehan ang spiritual energy para pagalingin ang sugat ni Mr. Zhang. Mas mabilis ito kesa sa natural na paggaling ni Mr. Zhang. Pagkatapos, binalutan niya ng gauze ang ulo ni Mr. Zhang at tinanggal ang golden needle. Pagkaraan ng ilang segundo, nakita ng nurse na gumalaw ang pilik mata ni Mr. Zhang. Bumukas ang mga mata nito. Lumabas si Yehan sa silid, pinupunasan ng dugo sa kanyang kamay. Lumapit sina Zhang Hanggai at ang iba pa. Yehan, kumusta na si Lolo? Tapos na po, nakangiting sabi ni Yehan. Tuwang-tuwa sina Zhang Hanggai. Pumasok si Din Bai sa silid para tingnan si Mr. Zhang. Sumunod din sina Zhang Hanggai. Gumaling si Mr. Zhang. Naiwan sina Yehan at Hao Fei. Nag-thumbs up si Hao Fei. Yehan, ang galing mo. Napagamot mo ang sakit na hindi kayang gamutin ng ibang doktor. Magiging sikat ka na sa Yanjing. Ang paggaling ni Mr. Zhang ay tiyak na ikakalat sa Yanjing. Malalaman na ng lahat ang pangalan ni Yehan. Tandaan, wala namang nagawa si Liu Buyi kay Mr. Zhang. Pero hindi masaya si Yehan. Mahirap nang magtago sa Yanjing. Ang paggaling ni Mr. Zhang ay nagbigay ng ginhawa sa pamilya Zhang. Pumayag si Yehan na kumain sa kanila. Dumating ang lahat maliban sa bunso na nasa ibang probinsya. Dumating din ang anak, apo, at 2 anak na babae ni Zhang Hangho kasama ang mga asawa nila. Nagpasalamat ang pamilya Zhang kay Yehan. Parang Diyos na ang turing nila dito. Nagmukhang malungkot ang mga asawa, anak, at apo. Masaya ang hapunan. Sinabi pa ni Zhang Hanggai na tutulong sila kay Yehan kung sakaling magkaroon ito ng problema sa Yanjing. Malaking utang na loob nila kay Yehan. Pagkatapos kumain, tumanggi si Yehan na ihatid ni Zhang Xiaoyo. Naglakad-lakad siya at nagpahinga. Mahirap nang magtago sa Yanjing. Marami na ang nakakaalam ng pangalan niya. Ang paggamot kay Mr. Zhang ay lalong magpapasikat sa kanya. Napangiti si Yehan. Naninigarilyo siya at naalala ang pangako niya kay Situ Zhenchen na magtatago siya, pero kabaliktaran ang nangyari. Naging masikat pa siya. Pero hindi na siya natatakot. Makikita rin siya ni Nolan Mietian. Dahil hindi na siya pwedeng magtago, magiging mas kilala na lang siya.
Pagkatapos manigarilyo, sumakay siya ng taxi at umuwi. Kabanata 356. Siya iyon. Sa isang sasakyan na dumaan sa tabi ni Yehan, mabilis na binaba ng isang babae ang bintana at tumingin sa taxi. Pero nakasakay na si Yehan, kaya ang nakita lang niya ay isang malabong anino sa loob. Zihan, anong nangyari? Katabi ni Yan Zihan ang isang napakagandang babae. Napakaganda niya. Dahil sa ganda niya, maihahambing lang siya kina Nangong Zixen at Digong Xiaoer. Siya si Yan Qingmo, ang pinakamagandang babae sa Yanjing 20 taon na ang nakakaraan. Marami pa rin ang humahanga kay Yan Qingmo sa Yanjing. May mga ayaw pang mag-asawa dahil sa kanya, at may mga nagmonghe rin. May kasabihan sa Yanjing, hanggat may Yan Qingmo, walang magiging pinakamaganda. Kahit sikat na si Yan Qingmo 20 taon na ang nakakaraan, siya pa rin ang pinakamaganda sa Yanjing, at walang makakahigitin sa kanya. Umiling si Yan Zihan. Tita, wala po, baka nagkamali lang ako. Naalala ni Yan Zihan ang gabing iyon sa Shanghai City. Paano naman napunta ang lalaking iyon sa Yanjing? Baka nag-hallucinate lang siya. Zihan, ngayon lang kita nakitang ganyan. May gusto ka ba? Nakangiting sabi ni Yan Qingmo. Wala po, ilang nasagot ni Yan Zihan. Wala nga, iling ni Yan Qingmo. Zihan, hindi ka na bata. 28 ka na at hindi ka pa rin kasal. Nag-aalala na ang lolo mo. Marami kang manliligaw sa Yanjing, bakit hindi mo sila gusto? Tita, ang hanap ko ay isang bayani na kagaya ni Tito, isang matapang na lalaki. Sabi ni Yan Zihan. Simula bata pa siya, humahanga na siya sa tito niya kaya mataas ang standard niya sa pagpili ng mapapangasawa. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa ibang bansa para hanapin ang lalaking gusto niya. Nanlumo si Yan Qingmo. Huwag mo nang banggitin ang lalaking iyon sa akin. Bayani, parang oso lang iyon. Wala namang mabuti ang mga lalaki sa pamilya G. Pag-uwi ni Yehan, tulog na sina Lin Bomo at Tang Dashao. Si Xiaben lang ang naghihintay sa kanya. Gago, bakit hindi ka pa natutulog? Natatawang tanong ni Yehan. Ibinigay ni Xiaben ang kanyang ulo. Hinihintay kita. Okay, nandito na ako. Matulog ka na, sige. Dahil kay Xiaben, gaman ang loob ni Yehan. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, dumating si Hao Fei. Nag-usap na sila ni Yehan kahapon. Maglilibot sila sa Yanjing. Maraming historical sites sa Yanjing, gaya ng Forbidden City, Summer Palace, Great Wall, at iba pa. Pinangunahan sila ni Hao Fei. Unang araw, pumunta sila sa Forbidden City at Summer Palace. Kinabukasan, pumunta naman sila sa Great Wall. Ang Great Wall ay isang malaking military project na ginawa noong unang panahon para pigilan ang mga nomad-ikong tribo sa Hilaga. Ginawa ito noong Spring and Autumn period at Warring States period. Higit sa 2,000 taon na ang kasaysayan nito, at kilala ito sa buong mundo. Maraming turista sa Great Wall. Pumunta sila roon at namangha sa laki ng pader. Parang isang dragon na nakahiga sa bundok. Badegao po ay isang daang talampakan ang taas. Diretso sa desyerto at patungo sa ilang. Napakasaya ni Lin Beimo at nagbasa pa siya ng tula. Kuya Lin, kung babalik ka sa nakaraan, magiging isang dakilang makataka, nakangiting sabi ni Yehan. Kabanata 357. Okay lang maging manunulat, wala naman akong gaanong emosyon na ipapakita, nakangiting sabi ni Lin Bomo. Tumingin siya kay Tang Dashao na hingal. Hi Bin, dapat magbawas ka na ng timbang. Hindi mo kaya to. Masyado nang mataba si Tang Dashao. Kung patuloy siyang tataba, baka ayawan siya ni Mo Shu. Easy to say, gusto ko ring magbawas ng timbang. Tumataas ang timbang ko kahit tubig lang ang iniinom ko. Xiaben, tulungan mo ako. Ngumiti si Xiaben at binuhat si Tang Dashao na parang manok. Nagtawanan sina Yehan. Yehan, ang lakas ng kapatid mo. Malamang mas malakas pa siya kesa sa 3 young master sa Yanjing. Malakas si Xiaben, pero hindi pa siya kasing lakas ng mga top expert. Pero sa underground world, malakas talaga siya. Mabilis siyang lumakas, at patuloy na lumalakas. Hindi pa nakakita si Yehan ng katulad niya. Malakas nga siya, sabi ni Yehan. Hao Fei, alam mo ba kung saan ang bahay ng mga yan sa Yanjing? Ang mga yan, sabi ni Hao Fei. Yehan, anong gusto mong malaman sa mga yan? Curious lang ako. Bibisita ako kung may chance, nakangiting sabi ni Yehan. 3 araw na siya sa Yanjing. Gusto niyang makita si Yan Lingjiao, pero nagbago na ang number nito. Hindi niya rin alam kung saan ang bahay ng mga yan. Yehan, dahil magkaibigan kayo ni Xiaoyo, maging prangka na ako. Huwag ka nang pumunta sa bahay ng mga yan. Makakaharap mo ang isang kalaban mo. Kung hindi ka kaibigan ni Xiaoyo, hindi kita lalapitan.
Miyembro ako ng Quinayingwi. Naiintindihan mo ba? Tumango si Yehan. Ang Quinayingwi ay grupo ni Nolan Mietian na binubuo ng mga mahuhusay na tao sa Hilaga. Magkalaban na sina Yehan at Nolan Mietian. Kung lalapit siya sa Quinayingwi, magkakaroon ng problema. Nasa bahay ba ng mga yan si Nolan Mietian? Tanong ni Yehan. Baka nandun siya, baka hindi. Pero hindi ka dapat pumunta sa bahay ng mga yan. Magkaalyansa ang mga yan at Nolan. Mag-aasawa sila. Kung pupunta ka, mapapansin ka nila. Salamat sa pagpapaalala. Bihira lang magsalita ng ganyan si Hao Fei. Dahil kay Nolan Mietian, medyo limitado si Yehan. Galit siya pero wala siyang magawa. Hao Fei, bakit ka nandito? May inayos ka na ba para kay Xiaoyu? Nang makarating sila sa isang tore, may nagsalita. Tumingin si Hao Fei. Nagbago ang ekspresyon niya, at ngumiti. Young Master Han pala. Libre ako kaya nagdala ako ng mga kaibigan. Pagod na pagod ako dahil sa kasal ni Xiaoyu. Sino ang mga kaibigan mo? Tumingin si Han Xiaotian kina Yehan. Mga bagong mukha ang mga ito. Nagbago ang ekspresyon ni Hao Fei. Mga bisita sila sa kasal ni Xiaoyu, Young Master Han. Aalis na kami. May dalawang lalaki at isang babae si Han Xiaotian. Kilala ni Hao Fei ang dalawang lalaki pero ayaw niyang malaman nila ang pangalan ni Yehan. Nagulat si Han Xiaotian nang umalis si Hao Fei. Pagtalikod ni na Yehan, ngumisi ang isang binata. Yehan, hindi ka bababati. Nanigas ang mga mata ni Hao Fei. May nakakakilala kay Yehan. Tumingin si Yehan sa binata. Kilala ba kita? Hindi ka naman maganda, bakit ako babati? Hindi mahalaga kung kilala mo ako. Makikilala mo rin ako. Babawi ako sa suntok mo noon, sabi ni Feng Bing. Isa siya sa 13 anak ng Prairie King. Old ba, siya ba si Yehan? Tumingin ang isang lalaki kay Yehan. Naningkit ang mga mata ni Han Xiaotian. Siya nga pala, Hao Fei? Bibigyan kita ng chance na magpaliwanag. Nanlumo si Hao Fei. Isa si Han Xiaotian sa 4 na vice chairman ng Quinayingwi, at isa rin siya sa 3 young master sa Yanjing. Malakas siya sa Quinayingwi, maliban kay Nolan Mietian. Han Xiao, mga bisita sila ni Xiaoyu. Yan ang paliwanag ko. Kung hindi ka kontento, kausapin mo si Xiaoyu, kalmadong sabi ni Hao Fei. Sige, hindi na kita guguluhin. Itatanong ko kay Xiaoyu, totoo ba ang mga narinig ko tungkol sa iyo? Gusto ng Quinayingwi na makilala ka. Yehan sa Timog, totoo ba yon? Bago ka makipaglaban sa president, makikipagkita muna ako sa iyo. Ano, Yehan sa Timog? Kailangan ba yon? Sabi ni Yehan. Nanlamig ang mga mata ni Han Xiaotian. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Kailangan mong pumayag. Wala pang nakakapareho ng president sa China. Hindi ka karapat-dapat sa apelyidong yan. Hindi ka karapat-dapat. Kabanata 358. Ang 3 salitang iyon mula kay Han Xiaotian ay nagpaigting ng tensyon. Malamig na tumingin si Han Xiaotian kay Yehan. Kahit anak siya ng isang opisyal, isa rin siya sa 13 anak ng Prairie King, at isa siyang vice president ng Quinayingwi. Isa siya sa 3 young master ng Yanjing, kaya't malakas siya. Xiaotian, hayaan mo munang si Lao Ba ang makipaglaban, nakangiting sabi ng isang lalaki. Hindi niya binigyang pansin si Yehan. Malakas siya kaya hindi niya kailangang isipin si Yehan. Sige, Lao Ba, sa iyo na yan. Huwag mo akong mapahiya, sabi ni Han Xiaotian. Tumango si Feng Bing. Noong nasa Shanghai City tayo, ikaw ang mas malakas. Pero nandito tayo sa Hilaga. Wala kang advantage. Susuntukan kita hanggang sa maghanap ka ng ngipin mo. Sino ka ba? Kaya ka namang patumbahin ni Hanzi noon, kaya rin niya ngayon, sabi ni Tang Dashao. Mamaya na kita aasikasuhin, sabi ni Feng Bing. Tumingin siya kay Yehan. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kalakas. Kailangan ko pa bang lumaban sa iyo? Kaya kitang talunin kahit hindi ko gamitin ang kamay at pako, sabi ni Yehan. Ang yabang mo, mamatay ka. Nagalit si Feng Bing. Sumugod siya kay Yehan. Parang isang sandata ang suntok niya. Pero kay Yehan, mahina iyon. Gumalaw si Yehan, pero hindi niya ginamit ang kamay at paa niya. Parang bundok siyang sumugod, hinayaan niyang tumama ang suntok ni Feng Bing sa kanya. Bang! Parang kahoy na tumama sa pader. Pero biglang umatras si Feng Bing. Narinig ang pagkabali ng buto sa kanyang kamay. Namutla siya. Nanlalamig ang mga mata ni Han Xiaotian at ng lalaki. Nabali ang buto ni Feng Bing dahil sa suntok ni Yehan. Ano? Sabi ko naman sa iyo, hindi ko kailangang gamitin ang kamay at pako, sabi ni Yehan. Sa lakas mo, gusto mong makasama si Yuner. Pangarap lang yan. Hindi ko akalaing malakas ka pala, malamig na sabi ng lalaki.
May galit sa kanyang mga mata. Sino ka? Xiao Jianli. Isang malakas na aura ang lumabas sa lalaki. Ang panganay na anak ng Prairie King, si Xiao Jianli. Kumunat ang noo ni Yehan. Kaya pala malakas ang aura nito. Biglang sumugod si Xiao Jianli kay Yehan. Marunong siyang gumamit ng espada. Malakas ang isang galaw niya. Pero bago pa mahawakan ni Xiao Jianli si Yehan, may hamarang. Si Xia Ben. Nagbanggaan ang kamao ni Xia Ben at ang kamay ni Xiao Jianli. Pareho silang umatras. Nagulat si Xiao Jianli. Malakas pala si Xia Ben. Mali ang pagtingin niya rito. Pareho pala ang lakas nila. Mukhang kailangan ko na ring lumaban, sabi ni Han Xiaotian. Lumapit siya kay Yehan. Malakas ka, pero para mapantayan ng president, ang bata ka pa. Ngayon, ipapakita ko kung karapat-dapat ka sa titulong Nanyu Yehan. Biglang sumugod si Han Xiaotian kay Yehan. Napakabilis niya. Ramdam ni Yehan ang lakas ng suntok nito. Pero nanatili siyang nakatayo. Sinuntok din niya si Han Xiaotian. Bang! Parang kulog ang tunog. Nakaramdam sina Hao Fei, Tang Dashao, at Lin Bomo ng sakit sa tenga. Nagsuntukan sina Yehan at Han Xiaotian. Higit sa 10 suntok ang kanilang naipalitan. Napakabilis nila. Parang kulog ang tunog ng kanilang mga suntok. Parang lumilipad sila sa tore, kaya natatakot sina Hao Fei na baka mahulog sila. Pero hindi naman sila nahulog. Akala ng mga turista na pelikula iyon at kinuha na nila ito ng video. Malakas si Han Xiaotian pero hindi siya kalaban ni Yehan. Pagkatapos ng daan-daang suntok, nawalan na ng gana si Yehan. Sinuntok niya si Han Xiaotian at tumalon pababa ng tore. Iyan lang ang kaya mo. Kung gusto mo akong talunin, kailangan mo munang buksan ang rendo mo, sabi ni Yehan. Sinuntok niya si Han Xiaotian. Napakasakit ng suntok niya. Napaubo si Han Xiaotian ng dugo at umatras. Nasaktan si Han Xiaotian. Kumunat ang noo ni Xiao Jianli. Gusto niyang sugurin si Yehan, pero hindi siya binigyan ng chance ni Xia Ben. Humarang si Xia Ben kay Xiao Jianli. Nang makita na nasaktan si Han Xiaotian, nag-alala si Hao Fei. Hindi maganda ang sitwasyon. Nanlalamig ang mga mata ni Han Xiaotian. Natatalo siya ni Yehan. Paano na siya ngayon sa Yanjing? Ano ang iisipin ng mga miyembro ng Quinaing Wi? Kabanata 350. Hindi naisip ni Yehan ang mga problema ni Han Xiaotian. Para sa kanya, nasa isang malaking problema si Han Xiaotian. Pwede siyang hamanin, pero kailangan mo munang maging malakas. Yehan, malaking problema ito. Habang pauwi, nakasimangot si Hao Fei. Sinaktan ni Yehan si Han Xiaotian sa tore. Magagalit ang Quinaing Wi. Kung sisulakay sila kay Yehan, mahihirapan ang pamilya Zhang na protektahan siya. Maraming malalakas na tao ang Quinaing Wi. Kung magkakaisa sila, malilito ang buong hilaga. Bukod pa doon, mayroon pang ibang malalakas na grupo ang Quinaing Wi. Nasa Yanjing si Yehan, paano niya lalabanan ang Quinaing Wi? Dahil nangyari na, wala nang silbi ang pag-aalala. Haharapin na lang natin. Hao Fei? Salamat sa iyo ngayon, sabi ni Yehan. Napangiti si Hao Fei. Kung hindi dahil kay Zhang Xiaoyo, hindi siya sasama kay Yehan. Wala siyang makukuha kung sasama siya kay Yehan, at baka ma-isolate pa siya sa Quinaing Wi. Yehan, umalis ka na sa Yanjing at sa Hilaga. Hindi ka dapat manatili rito ng matagal, sabi ni Hao Fei. Hindi ko pa nga nasasamahan si Xiaoyo sa kasal niya, paano ako aalis? Umiling si Yehan. Tatakas ba siya? Hindi iyon ang ugali niya. Kahit alam niyang may panganib, hindi siya actress. Hanzi, malalakas ba ang mga lalaking iyon? Tanong ni Lin Bomo. Pinayuhan sila ni Hao Fei na umalis sa Yanjing at sa Hilaga, kaya malamang na malalakas ang mga iyon. Wala namang alam si Lin Bomo tungkol sa underground world sa Hilaga. Kuya Lin, huwag kang mag-alala. Nandito tayo sa Yanjing. Old Lin, huwag kang mag-alala. Nandito naman sina Hanzi at Xia Ben, sabi ni Tang Dashao. Naging confident na siya kay Yehan dahil sa mga naranasan nila. Hindi na pinansin ni Lin Bomo si Tang Dashao. Pagkatapos ihatid sina Yehan, pumunta si Hao Fei sa bahay ng mga Zhang. Kailangan niyang kausapin si Zhang Xiaoyo tungkol sa nangyari sa tore. Kung sisulakay ang Quinaing Wi kay Yehan, ano ang gagawin ni Zhang Xiaoyo? Kaninong panig siya? Mabilis na kumalat ang balita sa Quinaing Wi. Sa isang high-end club, 2 binata ang magkaharap. Ito ang base ng Quinaing Wi. Pero para lang ito sa ilang miyembro. Ang mga malalakas na grupo ng Quinaing Wi ay hindi nandito. Maliban kay Nolan Mietian, walang nakakaalam kung nasaan ang mga grupo na iyon. Natatalo ni Xiaotian ang lalaking iyon mula sa timog. Yanzin, dahil nandito na siya sa Yanjing, dapat na tayong kumilos.
Akala niya wala nang ibang malakas sa Quinaingwi. Gusto niyang mapantayan ang chairman. Kailangan muna niyang makapasa sa pagsusulit natin. Ano ba si Yehan sa Timog? Isang hanggal na walang military strength. Ang presidente ay parehong magaling sa civil at military. Walang makakapareho sa kanya sa mga kabataan sa Huaxia. Jiang Hai, mas mabuting humingi muna tayo ng permiso sa presidente bago tayo kumilos. Huwag mong kalimutan si Xiaoyu. Inimbite niya si Yehan. Kung sisulakay tayo kay Yehan sa kasal niya, ano ang gagawin ni Xiaoyu? Kailangan ng permiso ng presidente. Xiaoyu, isa siya sa 4 na vice president ng Quinaingwi. Dapat siyang sumama sa atin. Iiwanan ba niya ang presidente? Hindi ko sinabi yon, iling ni Yanzin. May kinalaman si Xiaoyu dito. Hindi tayo pwedeng magdesisyon. Ang presidente ang dapat magdesisyon. Tatawagan ko na ang presidente. Pag-uwi ni Yehan, tumawag si Sito Zhenchen. Yehan, gusto mo bang mamatay? Sabi ko sa iyong magtago ka. Ganito ba ang pagtatago mo? Halos sumigaw si Sito Zhenchen. Hindi siya nag-react sa away ng mga Martial Arts Association at hindi rin siya nag-react ng gamutin ni Yehan si Mr. Zhang. Pero sinuntok ni Yehan si Han Xiaotian. Hukay ba iyon ang sarili niyang libingan? Boss Sito, hindi naman ako ang may kasalanan. Sinaktan nila ako, kaya dapat kong lumaban. Sabi ni Yehan. Gusto mo bang mamatay? Napahila mo si Sito Zhenchen. Umuwi ka na sa base. Agad. Huwag ka nang pumunta sa kasal bukas. Sorry, hindi ko magagawa yon, sabi ni Yehan. Alam niyang mabuti ang intensyon ni Sito Zhenchen pero ayaw niyang magtago. Hindi niya kayang maliitin ni Nolan Mietian. At hindi siya tatakas habang hindi pa siya sinasalakay ng Quinaingwi. Paano niya matatalo si Nolan Mietian? Matigas ang ulo ni Yehan. Hindi siya tatakas maliban kung mapipilitin siya. Ipinaglalaban niya ang kanyang dignidad. Interesante. Hindi ko siya hinanap pero sinaktan niya ang tao ko. Hindi ka ba natatakot mamatay? Isang binata ang nagbaba ng telepono. Kinuha niya ang isang pyesa sa chessboard. Napakaganda at napakamalakas ng aura niya. Lumitaw na ba siya? Isang babae ang nakaupo sa harap ni Nolan Mietian. Hindi siya gaanong maganda pero matalino at kalmado siya. Pareho sila ni Li Xinran. Hindi lang siya lumitaw, kundi kumilos pa, sabi ni Nolan Mietian. Ano ang gagawin mo? Papatayin ko siya, sabi ni Nolan Mietian. Prajna, alam mong ayaw kong may kapantay ako. Sino mang umaangal, yuyurikon ko. Sayang lang si Xiaoyu dahil naging kaibigan niya ang lalaking iyon. Wala na yon. Dahil naging kaibigan niya ang lalaking iyon, traidor na siya. Dapat siyang iwanan. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong maging malupit. Sino ba ang mga dakilang tao na hindi malupit? Sabi ni Zog Prajna. Kabanata 360. Tama, ano pa ang silbi ng isang pawn na dapat nang itapon? Malamig na sabi ni Nolan Mietian. Buti na lang at bukas ang kasal niya, bibigyan ko siya ng regalo. Dominating si Nolan Mietian. Hindi niya tinitiis ang pagtataksil. Sino man ang gumawa noon, hindi niya mapapatawad. Mukhang dapat kong abangan ang kasal bukas. Ibinaba ni Zug Prajna ang mga pyesa. Nolan, malakas ka na sa Northern Underground World. Nakipag-alyansa ka sa Prairie Eagle at kontrolado mo na ang Hilagang Kanluran. Pero ang mga sumusunod sa iyo, maliban sa Quinaingwi, Prairie King, at Northwest Wolf, ay hindi lahat sumusunod sa iyo. Pero dahil sa pamilya Nolan at sa guro mong si Wang Fokishan, natatakot sila sa iyo. Kung gusto mong mapag-isa ang mga ito, kailangan ng pagpatay. Kailangan mong talunin ang Tiger sa Hilagang Silangan at pag-isahin ang Northern Underground World. Pagkatapos, sakupin mo na ang Timog. Walang limitasyon ang iyong tagumpay, depende sa laki ng iyong pangarap. Gaano kalaki? Tanong ni Nolan Mietian. May sigla sa kanyang mukha. Ang buong mundo. Malaki na ba iyon? Gusto ko ang iyong pagiging ambisyoso. Dahil dyan, mapapakinabangan ko ang aking talento, nakangiting sabi ni Zog Banroo. Prajna, ang kombinasyon natin ay ang pinakamatibay na pader sa mundo. May talino ka, at ako naman ay ambisyoso. Magiging invincible tayo. Huwag kang mag-alala, pag-iisa-isahin ko ang Northern Underground World, at pagkatapos ay ang Timog. Tatapagin ko ang lahat ng kalaban ko. Alam ng buong Northern Underground World ang ambisyon ni Nolan Mietian. Malaki ang pangarap niya, pero hindi pa niya kontrolado ang buong Northern Underground World. Pero dahil kay Zug Prajna, malapit na niyang makuha ang buong Northern Underground World. Isang araw, hindi kumilos ang Quinaingwi. Nagtaka si Yehan. Kaya bang tiisin ng Quinaingwi ang ginawa niya kay Han Xiaotian? Kaya bang tiisin ni Nolan Mietian?
Pero hindi kumilos ang Queen Yinghui, kaya hindi na nag-alala si Yehan. Baka ito pa lang ang simula ng bagyo. Wala namang silbi ang pag-aalala. Kinagabihan, tumawag si Zhang Xiaoyo kay Yehan. Magkaibigan tayo, magkakapatid pa. Iyon lang ang sinabi niya. Patunay iyon na mabuting kaibigan si Zhang Xiaoyo. Pambansang holiday noon, kaya maraming tao sa kalye. Marami ring nagbakasyon. Kasal din iyon ni Zhang Xiaoyo. Kinaumagahan, pumunta sina Yehan sa bahay ng mga Zhang. Hindi sa isang mamahaling hotel ang kasal, kundi sa bahay nila. Malaki ang bahay ng mga Zhang, kaya kasya ang mga bisita. Ayaw ni Mr. Zhang ng pag-aaksaya. Konti pa lang ang bisita nang dumating sina Yehan. Sila ang unang dumating. Kaya't binigyan sila ng magandang pagtanggap ng pamilya Zhang. Si Zhang Hongho mismo ang sumalubong sa kanila. Ginamo ni Yehan si Mr. Zhang at gusto niya ang ugali nito. Xiaohan, hinihintay ka na ni Lolo. Isang oras na siyang naghihintay. Puntahan na natin siya. Lasing ako noong nakaraan dahil sa iyo. Maghihiganti ako mamaya, nakangiting sabi ni Zhang Hongho. Maganda ang dekorasyon sa bahay ng mga Zhang. May mga pulang lantern at couplet. May mga sundalo pa silang tinawag para tumulong. Tito Zhang, kung gusto mong maghiganti, kailangan mo pang mag-ensayo, nakangiting sabi ni Yehan. Ang yabang mo, sinaman siya ng tingin ni Zhang Hongho. Lasing siya noong nakaraan dahil kay Yehan, kaya tinawag niya itong kapatid. Pinagalitan siya ng asawa niya at pinatulog sa barracks ng 2 araw. Pumasok sina Yehan sa bahay ng mga Zhang. Nakauniforme si Mr. Zhang at masigla siya. Mukhang bata pa siya. Gumaling na siya pagkatapos tanggalin ni Yehan ang bala sa ulo niya. May kausap si Mr. Zhang na 2 matatanda. Kasama sina Zhang Honggai at ang asawa niya, at ang asawa ni Zhang Hongho. Busy naman ang mga bata sa bakuran. Nang makita si Yehan, tumayo si Mr. Zhang. Xiaohan, hinihintay kita. Upo ka rito sa tabi ko. Lolo Zhang, binabati kita sa paggaling mo, sabi ni Yehan. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, nasa ospital pa rin ako, sabi ni Mr. Zhang. Mr. Zhang, bakit mo ako sinisisi? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakadalaw sa kasal ni Xiaoyo, sabi ni Dinbei. Ang kapal mo, ginamit mo lang ako bilang experiment, tapos ikaw ang kumuha ng credit. Mali ba ako? Kung wala ako, mabubuhay ka pa kaya? Kung wala ka, mabubuhay pa rin ako. Bala lang naman iyon. Marami na akong natamong tama ng bala, at marami na akong nagamot. Sang Dapaw, bakit mo ako sinisigawan? Nagtawanan ng mga tao. Magkaibigan sina Mr. Zhang at Mr. Bai mula pagkabata. Pero dahil sa away nila, tumayo ang isa pang matanda. Tama na po, darating na ang mga bisita.